Hello mga kaibigan! Alam nyo ba na may lugar sa Pilipinas kung saan kahit umabot pa ng 1 milyon ang hospital bill mo, libre pa rin ito, walang babayaran, walang cashier. At oo, totoo ito. Hindi kwento, kundi realidad sa South Cotabato, sa ilalim ng pamumuno ni Governor Reynaldo Tamayo Jr. Noong siya'y umupo bilang gobernador noong 2019, agad niyang ipinatupad ang isang patakarang nagpawaw sa buong bansa, ang Zero Billing Policy. Nagsimula noong July 1st, 2019, libre na ang pagpapagamot sa lahat ng pampublikong ospital na pinapatakbo ng lalawigan. Wala nang pila sa billing section. Wala nang kaba kung saan kukuha ng pambayad. Ayon nga sa kanya, sisiguraduhin kong wala nang pipila sa billing section. Libre na ang paospital sa South Cotabato. At hindi lang yan basta pangako dahil marami na ang nagpapatunay. Mismong mga staff at nurses ng ospital ang nagsabing wala po talagang cashier dito. And para mas maintindihan nyo kung gaano ka-espesyal ang serbisyong ito, panoorin natin ang maiksing bahagi ng aktwal na interview sa mga nurse at staff ng ospital sa South Cotabato, kung saan mismong sila ang nagsabing wala na talagang cashier at kahit milyon pa ang bill, libre pa rin. Patient, from the start until lumabas, wala talagang binabayaran. Wala po. Hindi man siya ganun kaganda tulad ng mga private hospital, pero pinaka-importante kasi dito, nakikita lahat at walang tinatanggi ang pasyente. Wala po. Ay, yung ambulansya po, yung ambulance service po natin. Yes po, libre po. Tapos may kasama pa po yung nurse, yung tinatawag po natin na ambulance nurse. Milyon ang bill pero wala silang babayaran. Wala po silang babayaran, sir. Sinong mag-aakala na meron palang ospital sa South Cotabato na walang cashier at kahit gaano pa kalaki ang bill mo ay wala kang babayaran? Lahat din po, sir. Kahit 1 milyon yung bill ng pasyente, sir. Kahit 1 milyon yung bill ng pasyente, sir. Pero paano nga ba nangyari ito? At paano ito nagawa ng namumuno sa South Cotabato? Una, nagkaroon tayo ng tinatawag na town hall meetings. So, ginagawa natin, nagkakaroon ng town hall meetings sa mga barangay, sa mga munisipyo. Noong una, nung mayor ako, doon kasi nagsimula yan. Nung nag-town hall meetings tayo, nag-gather natin yung mga information, yung mga needs ng tao. Doon lang natin nalaman na importante pala talaga sa kanila yung libreng ospitalisasyon. Umabot pa ng 1 milyon ang bill ng pasyente, libre pa rin. Isipin mo yon, 1 milyong pisong halaga ng gamutan pero wala kang kailangang ilabas kahit 5. Ang serbisyong ito ay hindi lang limitado sa simpleng check-up. Mula sa emergency care, confinement, operasyon, at kahit dialysis, libre. At kung may pasyenteng kailangang dalhin sa ospital, may libreng transportasyon din ang lalawigan. Ganon kaseryoso si Governor Tamayo sa programang ito. Pero syempre, tanong ng marami, saan kinukuha ang pondo para sa libreng serbisyo? Simple, pinagkaisa nila ang pondo mula sa PhilHealth, Department of Health, malasakit centers at pati kita mula sa public-private partnerships tulad ng Health Plus Shop in a Shop. Ayon sa datos, noong 2022 lang, umabot sa 29,000 na mga pasyente ang natulungan na may kabuuang halagang nasa 450 milyon. Pero kahit ganito kalaki ang halaga, nananatiling libre ang lahat ng serbisyo. At dahil dito, pinuri pa ng dating National Security Advisor na si Professor Clarita Carlos ang South Cotabato. Sabi niya, hospitals in South Cotabato don't have cashiers. All services free, bravo. Ngayon, plano pa ng lalawigan na palakihin ang South Cotabato Provincial Hospital para makapagsilbi sa higit 1,000 pasyente. Lalo pang pinapalawak ang serbisyo para mas marami pa ang makinabang sa isang bansa kung saan maraming Pilipino ang kailangang mangutang o magbenta ng ari-arian para lang magpagamot. Ibang-iba talaga ang direksyon na tinatahak ng pamahalaang palalawigan ng South Cotabato, hindi slogan, hindi photo op, kundi aktwal na serbisyo. At sa dulo ng lahat ng ito, isa lang ang tanong. Kung nagawa ng South Cotabato, bakit hindi kayang gawin sa buong Pilipinas? Kung gusto mo pa ng ganitong mga kwento ng inspirasyon at pagbabago sa Pilipinas, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video na ito at i-share sa iba. Sana ay maging daan ito ng bagong pananaw sa serbisyong pampubliko. Salamat sa panonood!